Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sakay ako ngayon sa sasakyan ni James papuntang opisina nito. Akala ko ay nagbibiro lang siya sa pagsasabing gagawin niya akong sekretarya. Pero hindi pala. Napaka-demanding naman ito. At sa ikalawang pagkakataon sa buhay ko, pinagbuksan niya ako ng pintuan. Pinagsalikop niya ang kamay namin bago kami pumasok. As usual, lahat ng mga mata nasa amin na naman. Siguro kailangan ko nang masanay sa mga matang mapanghusga. May mga bumati kay James nang dumaan kami. Hawak pa rin niya ang kamay ko. Kapag inaalis ko ito, mas lalo lang nitong hinihigpitan. Umupo ka lang at panoodin mo ako habang nagtatrabaho. Turo nito sa sofa na nasa loob ng kanyang opisina. At anong gagawin ko? Kailangan mo lang panoorin ako magtrabaho. Nakaupo na siya ngayon sa upuan niya at nakatayo pa rin ako sa harapan niya. Seryoso ka ba talaga, James? Pwede bang manatili na lang ako sa shop ko? Kaysa dito ako maupo. Pakiusap ko dito. No, umupo ka lang dyan at huwag ka nang magreklamo. Saway nito sa akin. Leche talaga. Para akong nasa kulungan sa ginagawa ni James. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Uupo ako at tatayo na naman. Lakad dito, lakad doon. Diyos ko, mababaliw ako dito. Pwede bang umupo ka na lang at huwag kang paikot-ikot dyan? Nahihilo ako sa'yo, Samantha. Pinanliitan ko naman siya ng mga mata. James, please. Mababaliw na ako dito. Pakiusap ko rito. Umaasa na payagan ako nitong umalis na lang. Hindi ako mapapanatag kapag hindi ka nakikita ng dalawang mga mata ko. Wala akong nagawa kundi umupo at tumunganga na lang. Hindi naman talaga totoong kailangan niya ng bagong sekretarya. Dahil nang pumasok kami sa kanyang office, ay may bagong babae na nakaupo na sa pwesto ng dati niyang sekretarya na si Carla. Nakarinig kami ng katok sa pintuan. Pasok. Pagbukas ng pintuan ay mukha ng bagong sekretarya nito ang agad kong nakita. Sir, hinihintay na po kayo ng board of directors sa conference room. Magalang na sabi nito kay James. Okay, 5 minutes from now. Okay po, sir. At agad na itong lumabas ng opisina nito. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kong magtrabaho sa kumpanya. Napaka-boring kasi. Ano? Paangil na sabi ko nang nakatayo ito sa harapan ko. Ayusin mo ang necktie ko. Ang tanda mo na pero hindi ka pa marunong magtali ng necktie mo. Sabi ko habang inaayos yung necktie niya. And next time, matuto ka naman magsabi ng please. Maktol ko dito. Narinig ko naman siyang tumawa. Ano? Naiiritang tanong ko dahil sa tawa nito. Lagi kang nangungulit sa tuwing inaayos mo ang tali ko. So? Sabi ko habang pilit kong tinatago ang sarili kong nararamdaman. Naalala ko yung dati na ginagawa ko ito para sa kanya tuwing may meeting siya. Natatandaan pa pala niya yun. I want to kiss you. At bago pa ako makapagsalita ay naramdaman ko na ang halik niya sa akin. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Manatili ka lang rito. Pagsara na lang ng pinto ang narinig ko. Hinawakan ko ang labi ko kung saan niya hinalikan ako. Gago ka talaga, James Ruiz. Lagi mo nalang pinararamdam sa akin ang ganito. Nakaupo ako sa sofa at iniisip pa rin yung halik
Yung may pumasok sa opisina ni James. Nasaan si James at bakit nandito ka na naman? Galit na sabi nito. Oh, I'm sorry. Nalate ka. Sana nakita mo ang paghalik ni James sa akin kanina. At alam mo, it feels so good. Biglang naging mabangis ang mukha nito. At sinugod ako nito ng sampal. Mang-aagaw ka. Ako dapat ang asawa ni James at hindi ikaw. Dumilim ang tingin ko sa kanya sa mga binitawan niyang salita. Wala siyang karapatang sabihin yun sa akin. Isang sampal ang binigay ko sa kanya. Para yan sa pagiging kabit ni James. Sinampal ko siya. At yan naman ay para sa pagsira sa buhay ko. Sinampal ko uli siya para pantay. Akin at akin lang si James. At alam mong hindi ko kasalanan ang lahat. Ikaw ang iwan kay James dahil makasarili ka. Kung galit siya, mas galit ako. Hindi ako naawa na sinampal ko siya ng 2 beses. Get out! Bago ako tumawag ng security para kalad ka rin ka palabas. Nasa sayo siya ngayon. Pero tandaan mo, ako ang mahal ni James at babalik siya sa akin. Halos mabingi ako sa lakas ng pagkakasarado nito ng pintuan. Nanghihinang napaupo ako sa sofa. Dahil sa sobrang frustration na nararamdaman ko, ay gusto kong kumain ng ice cream. Agad akong lumabas ng opisina ni James. Ma'am, saan po kayo pupunta? Bawal daw po kayong lumabas. Wika po ni President. Pigil sa akin ang sekretary ni James. Bibili lang ako sa baba at kapag tinanong ni James kung saan ako nagpunta, pakisabi sa impyerno. Baka sakaling lumambig ang ulo ko doon. Alam kong bastos yung inasta ko sa kanya, pero galit na galit ako ngayon. Nakaupo ako sa loob ng cafeteria nang makita ko ang mga bodyguards ni James na gumagala sa paligid. 1 oras din akong naupo kaya alam kong kanina pa tapos ang meeting ni James. Abala ako sa pagkain ng ice cream nang maramdaman kong may umupo sa harapan ko. Madilim ang mukha ni James, ang una kong nabungaran. Pero galit na din ako para patulan ito. Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? I told you to stay. Pero sinuway mo na naman ang utos ko. Let's go. Agad ako nitong hinatak palabas. Wala nga itong pakialam sa mga taong nakatingin sa amin ngayon. Pabalyang sinakay ako nito sa sasakyan. Aray naman, James! Reklamo ko nang nasa loob na ako. Hindi ito nagsalita at agad na pinaandar ang sasakyan. Hindi ka ba hahanapin sa opisina mo? Dahil maaga pa naman siya para umalis. Ako ang may-ari ng oras ko at ako ang boss. Kaya kong gawin kahit anong gusto ko. Idi ikaw na ang boss. Pagramdam ko walang alam si James sa pagpunta ni ate sa opisina nito. Kaya mas mabuti pang huwag ko nang sabihin. Susunduin natin si Jan tapos kakain tayo sa labas. Ihanda mo din ang gamit niyo dahil pupunta tayo ng Italy mamaya. Mula sa bintana ng kanyang sasakyan, ay bumaling ang tingin ko sa kanya. At ano naman ang gagawin natin sa Italy? Birthday ni Clyde bukas at gusto niya itong i-celebrate sa Italy. Wow, birthday lang talaga sa Italy pa talaga gaganapin? Mga mayaman nga naman. Nang dumating kami sa school ni Jan ay naghihintay na sila ng kanyang yaya sa labas. Agad naman itong tumakbo sa kanyang ama. Pinagtaksi na lang namin pauwi si Inday. Sa isang mamahaling restaurant kami dinala ni James. Sa kadami-dami ng pagkain in-order nito. Hindi ko alam kung ano ang una kong kakainin. Kaya naman ang natirang pagkain ay pinabalot ko para sa mga kasambahay sa bahay. Pagka-uwi namin ay hinanda ko na ang iilang gamit na pwede kong dalhin sa Italy. Ang kay Jan naman ay ang yaya nito ang nag-ayos. Gabi na nang makarating kami sa Italy. Pagbaba namin sa private jet ni James, ay may sasakyan na agad na naghihintay sa amin. Driver ni Clyde. Pagdating namin sa villa ni Clyde,
Halos mapanganga ako sa ganda nito. Wow! Sa narinig ko, isa ito sa mga pag-aari ni Clyde. Siya ay ipinanganak at lumaki sa Italy dahil siya ay kalahating Italyano. Hi Samantha! Hi James! Hi baby Jan! Masayang bati naman ni Clyde sa amin. Iwinaglit ko muna ang inis na nararamdaman ko kay Clyde dahil birthday nito bukas. Birthday gift ko na lang sa kanya ang kapayapaan niya. Agad namang lumapit si Jan sa tito Clyde nito at nagpakarga. Hinawakan naman ni James ang kamay ko saka ako inakay nito papasok sa loob ng villa ni Clyde. Nakakamangha ang villa ni Clyde. Kung anong ikinaganda sa labas, mas lalo na sa loob. Hi Samantha! Sabay halik sa pisngi ko ni Bella. Nandito din siya. Siyempre, nandito si Jack. Pinuntahan ni James ni Jack at Sus, Clyde at Jan. Napangiti ako na makita ko ang medyo malaki na niyang tiyan. Pwede ko bang hawakan? Tukoy ko sa baby bump nito. Oh, siyempre naman. Nakangiti ito at iginaya ang kamay ko papunta sa kanyang tiyan. Pareho kaming natawa nang maramdaman namin gumalaw ang baby nito. Mami, buhat please. Nagsiselo siya. Alam ko kapag nagsiselo si Jan. Ang gwapo naman ng baby. Pinisil ni Bella ang pisngi ni Jan. Mabuti na lang ay hindi umangal ito. Hi little boy, I'm your tita Bella. Anong pangalan mo? Ako po si Jan. Mabilis na sagot nito sa kayumakap sa akin at isiniksik ang mukha sa leeg ko. Ibig sabihin lang nito, nahihiya siya. Mana talaga sa ama, suplado. Nakangiting sabi ni Bella kaya hindi ko napigilang matawa sa sinabi nito. Hi Bella, buti naman at nakita kita dito. Nakahawak si James sa baywang ko habang kausap niya si Bella. Gusto ko sanang kunin ang kamay nito na nakapalibot sa baywang ko. Pero hindi ko magawa dahil nakayakap si Jan sa akin. Hindi ako masayang makita ka dito. So the feeling's not mutual. Sige mauna na ako. Baka hinahanap na ako sa loob ni Jackass. At tumalima na ito papasok sa loob. Bakit ka tumatawa? Akala mo nakakatuwa yun? Piko naman na sabi ni James at nagmarcha na ito paalis. Kinabukasan sa araw ng kaarawan ni Clyde ay maaga akong nagising. Siguro isa din sa dahilan ay namamahay ako. Tulog pa si James at Jan nang lumabas ako ng kwarto at naabutan kong nagkakapisiso sa kusina. Good morning! Masayang bati nito sa akin. Minatian ko lang din siya at naglagay ng coffee sa coffee maker. Tulog pa ba si James? Yes, mamaya pa siguro yung gigising. Naupo ako sa harap nito. Good morning! Masayang bati ni Bella. Nakakapasok lang sa kusina. Hindi ko tuloy mapigilang mapangiti sa inasta nito. Sunod na pumasok ay si Jack, Clyde at James. Hindi mo ako ginising. Baktol naman ang wika ni James. Nilagay nito ang ulo sa balikat ko saka nito kinuha ang kamay ko. James, ano bang ginagawa mo? Manahimik ka nga at hayaan mo akong matulog sa balikat mo. Hinayaan ko na lang ito. Magsisimula ang party ni Clyde ng alas 5 ng hapon. Medyo marami din ang taong dumating. Some of them are foreigners. Naroon din ang mga magulang ni Clyde. Isang simpleng floral jumpsuit lang ang suot ko. Naka-blue shirt si James at pinarisan niya ito ng puting pantalon. Napakagwapo nilang dalawa ng anak ko. Si Jan ay nakasuot ng asul na sando at puti na maikling pantalon, katulad ng sa kanyang ama. Hawak kaming lumabas ng bahay. Si Jan ay karga nito. Nasa iisang lamesa, sina Zeus, Jack, Bella, James, Jan, and me, of course. Umupo na rin si Clyde sa amin. Nang magsimula ang program, ay kailangan nitong pumunta sa stage. Lahat na nagbibigay ng mensahe kay Clyde kasama sina Jack at Zeus. Akala ko hindi na magme-message si James since ayaw niyang umakyat sa stage. Pero may hiniling sa akin si Clyde at James.
James, bakit hindi kayo kumanta ni Samantha dito? Gusto kong tumawa sa sinabi ni Clyde. Hindi naman kumakanta si James. Hindi ko siya narinig kumanta. Nagtaka ako nang binigay nito si John kay Zeus at tumayo ito at hinawakan ang kamay ko papuntang stage. James, okay lang. Baka binibiro ka lang ni Clyde, ako na lang ang kakanta. Pigil ko dito. Dahil ayaw kong mapahiya si James. Pero hindi niya ako pinakinggan. Mas lalo pa akong nagulat nang pumwesto ito sa piano. Agad naman akong pumwesto sa microphone. Bahala na si Batman. Everyone, bigyan natin ng palakpakan ang kaibigan ko at ang asawa niya. Nagulat ako na magsimula siyang tumugtog ng piano. Parang gamay na nito ang ginagawa. Nang magsimula na akong kumanta ay pumikit ako at pinakiramdaman ang lyrics ng kanta. Nang magmulat ako ay tumingin ako kay James. Sakto naman sa akin ito nakatingin. Sinimulan kong kantahin ang chorus na may kasamang emosyon. Si James naman ang sunod na kumanta. Magaling siya. Hindi ko alam dahil hindi naman niya ipinaparinig na magaling siyang kumanta. Sabay namin kinanta ang chorus. Nagkatitigan lang kami. Parang kami lang ang tao roon. Pero ako ang nakatanga pa rin kay James. Kinapa ko ang dibdib ko. At bumibilis na naman ang tibok nito.